Not Anya POV. Natulala lang ako sa ginawa ni Dave, what's with him? Bakit bigla-bigla na lang siya nagkakaganito? Gusto na naman ba niyang umasa ako? Umasa ako sa mga kilos niya. Sa mga kilos niya lang ay nanlalambot na ang mga tuhod ko, at nagiging marupok na naman ako. Alam naman niya na halos namamalimos na ako sa kanya, then what did he do to me now? You, whoever you are, don't you dare, do whatever your plan. Pagalit na sigaw niya sa kakambal ko, at marahas na hinigit ako. I mouthed them. Wait, tumungo naman si Leo at tinaasan lang ako ng kilay ni Natasha. Wait Dave, diretso lang siya sa paglalakad, habang hila-hila ako. Nang makarating kami sa parking lot, ay pabagsak na sinandal niya ako sa may pintuan ng kotse niya, kumunat ang noo ko nang iharang niya ang magkabilang braso niya sa tagiliran ko. What do you want Dave? Malamig na tanong ko. Tell me not Anya, niloloko mo ba ako? Gusto mo bang maglaro kasama ako? At kumuha ka pa ng babaeng kamukha, para magamit mo sa mga kalokohan mo. Malamig din na tanong niya sa akin, at hindi ako makasagot. Tell me what's your planning of? Napapikit ako sa biglang sigaw niya, isama mo pa ang paghampas niya sa kotse niya. Honestly speaking, I can't say anything, he's so fast. You know what? You're such a liar. Honestly maduming babae ka naman talaga, nagka. He didn't finish his words because I cut him off, and I'll slap him hard. Namanhid pa nga ang palad ko sa malakas na pagkakasample ko sa kanya. You don't know anything Dave. Wag mo akong husgahan, dahil wala kang alam. Wala kang alam sa ginagawa ko. I can't help but shouted. Then sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ang lahat. Isang sampal ulit ang pinakawala ko sa pisngi niya. Malakas na tinulak ko siya, at mariin ko siyang tiningnan. If I tell you that, did you believe me? Did you believe your wife Dave? Do you? Huminga ako ng mabilis, kunti na lang ay mauubos na ang pasensya ko, at masabi ko sa kanya ang lahat, pero alam ko naman na hindi niya ako paniniwalaan. Natulala siya sa ginawa ko, and for the first time nakita ko sa mukha niya ang pag-aalala at pagdududa. I knew, you didn't believe me Dave, hindi ka maniniwala dahil asawa mo lang ako sa papel. Hindi ka maniniwala dahil masamang tao ako, criminal ako. Hindi ka maniniwala dahil hindi ako ang mahal mo. Hindi ka maniniwala dahil may arjana ka na. Hindi ka maniniwala sa akin, dahil wala kang tiwala sa asawa mo. Kahit pa ang ate ape mo at alam mo ba kung bakit husband? Lumapit ako sa kanya at tinuro ang ulo niya, at puso niya. Dahil nga may kabit ka, dahil may mahal ka, dahil mahalaga siya, magkakaanak na kayo, at higit sa lahat fiancé mo siya, Andes ang luha ko sa pisngi ko, at nagulat siya sa sinabi ko. Akala mo hindi ko alam iyon. Kala mo hindi ko malalaman na fiancé mo na siya, kahit may asawa ka na. Walang hiya ka Dave, sigaw ko sa kanya, at nanatili siyang tahimik at tiningnan lang ako. With your fiancé, ang kapal ninyong dalawa, alam mo ba kung ano ang pinaka-masakit na ginawa mo sa akin Dave? Iyong lumuluhod ka at hinihingi ang kamay ng kabit mo, at nagpapakasaya habang iyong sarili mong asawa ay nagluluksa at naghihintay sa'yo, pero Dave sino ba naman ako para diktahan kita? I'm not that ruthless na pigilan ka sa gusto mo, dahil ilang beses na ba ako nagmakaawa sa'yo na mahalin ako Dave? Ilang minuto kaming natahimik. At ang malalim na paghinga ko lang ang tanging naririnig namin. Dave, just one call from her, hulog ka na. Magiging marupok ka na naman. You're one call away Dave. Isang tawag pa lang niya, lilipad ka na, isang tawag pa lang makakalimutan mo na ang ginawa mo sa akin kanina, katulad noong nasa Palawan tayo, at sa pagbabalik mo Dave. Magagalit, kamumuhian at huhusgahan mo na naman ako. Mahinang sambit ko, at wala lang 5 segundo ay tumunog na ang phone niya. He'll check his phone at nakita ko pa na lumiwanag ang mukha niya at lumambot. Si husband. Napangisi ako. Baby. Sa pagtapat ng phone niya sa tenga niya, at ang pagsagot ng baby, ay para namang pinipiga ang puso ko, baby, manganganak na ako. Dinig ko sa phone niya at tumalikod na ako, I let my tears falling and walked. But I suddenly stopped when I heard his words. Right baby, I'll be there. Tuluyan nang bumuhos ang mga luha ko,
at narinig ko pa na bumukas ang door car niya. Tiningnan ko lang ang papalayong kotse ng asawa ko, si husband. Isang tawag pa lang ng kabit mo, ay lilipad ka na agad. Ate Egg, naramdaman ko ang pagyakap ng kakambal ko mula sa likuran ko. Palalampasan ko tinataan niya dahil sa katatawag mo sa akin, broken-hearted ka and you need my comfort, aniya at humarap sa akin, tsaka ako niyakap ng mahigpit. Ang sakit, sobrang sakit Natasha, sobra Natasha, naiiyak na sambit ko, at dinig ko pa ang mahihinang mura niya. Abusong kapatid. Bigla akong natauhan nang marinig naman ang tawa ng mga tauhan ko, mabilis na kumalas ako kay Natasha. Continue the plan Natasha. Kale, ihatid ninyo ang kapatid ko sa bahay namin. Leo, sayo ko ipagkakatiwala ang plano natin. Alphan, samahan mo si Leo, malamig na sambit ko at tumalikod. What the? Moody lang. And where are you going Natanya? Somewhere without all of you, sambit ko at mabilis na pumasok sa kotse ko at pinaharurot ito. Natasha POV. Come on, we better go. Sambit ko. Yes madam, sabay-sabay na sagot nila. This way madam, tinaasan ko siya ng kilay. Name. Kale na lang po madam, tumaas pa lalo ang kilay ko sa sinabi niya. Stop calling me, madam.at wag mo akong ipopo. Sigaw ko sa kanya at ngumisi lang siya sa akin. Buti hindi ako kasama, baka mauubos ang kunting pasensya ko sa babaeng iyan, we'll go now bud. Come on Alphan. Mura ko at inirapan niya lang ako. Natanya POV. Hininto ko ang kotse ko sa tapat ng mansyon namin, at bumaba na. Nakapamulsa ang aking kaliwang kamay, habang naglalakad ako papasok, at nung nakapasok na ako ay napahinto ako bigla. What are you doing here Andre? Kunot noong tiningnan ko siya, na prenteng nakaupo sa sofa at katabi niya ang bunso naming kapatid. Ate Ape, masayang sabi ng kapatid ko, at patakbong lumapit sa akin. Niyakap niya naman ako, at ginulo ko lang ang buhok niya. Wala kang pasok Perry. None. Look ate, your friend playing with me. Kuya Andre. Tumayo si Andre at nakapamulsang lumapit sa akin. Hi beautiful, nakangiting bati niya sa akin. Kung siguro si Andre na lang ang naging asawa ko, ay baka hindi ako masasaktan at iiyak. Guwapo din naman si Andre, compared to my husband, gentleman and sweet, palaging nakangiti, and a good entertainer. Isa din siyang lalaki na pinapangarap ng mga babae. You look sad, matalino din ang isang ito. He's perfect. What's bring you here Andre? Tanong ko at ngumuso siya, kaya hindi ko napigilan ang sarili kong mapangiti sa reaksyon niya. What's with you Doc? Natatawang tanong ko. That's it. Hindi lang kita napangiti at napatawa pa. Nagulat ako nang lumapit siya bigla, at hinela ang magkabilang pisngi ko. You should smile twice Natanya, mas gumaganda ka lalo siya nga lang po ang asawa mo. Anyway, nandito ako para sa check-up ng mommy mo, kumunot ang noo ko, si mommy. What happened? Check up? You don't have to worry, because I'll just check her blood pressure, nakangiting sagot niya. How did you know my mommy? My mother? Kaibigan, napauna lang ako sa sinagot niya. Anak, napalingon ako nang marinig ang boses ni mommy. Isang mainit at mahigpit na yakap ang sinalubong sa akin ni mommy, hindi ko ito ginantihan. Natanya, did you know where Margarita is? That's why, I'm here mommy. How come na, nasa sayo siya? Because of your papa, anak. May alam si papa. Natasha POV. Bumaba ako sa sasakyan ng mga tauhan ng kakambal ko, at naglakad, tinatawag pa nila ako, pero hindi ko na sila pinansin. Ang iingay nilang lahat, buti natatagalan sila ng kakambal ko. May matandang babae ang sumalubong sa akin, at mahinang napamura ako. I didn't know what's her name. Bakit hindi ito sinabi sa akin ni Natanya? Natanya hiha, nagpalit ka ba ng damit? Napakagatlabi na lang ako. Isa pa iyon. Nakalimutan ko. Yes po, may pinuntahan kasi kami kasama ang mga kaibigan ko. Nakangiting sabi ko. Sino? Sina Levi at Queen po. Yes po, kilala ko ang dalawang best friend niya. Sino po ang nasa loob? Tanong ko. Si Sir Johnny po at iyong anak, sagot niya at tumango na lang ako.
Pagkarating namin sa living room, ay nakita ko ang dalawang batang naglalaro, habang nasa kabilang .it can't be. Inangat ng lalaki ang ulo niya, at ngumiti sa akin nang makita niya ako. Napaatras ako nang tumayo siya, bumilis ang tibok ng puso ko, habang papalapit siya sa akin. Don't come near me. Isang mahigpit na yakap agad ang sinalubong niya sa akin, at naramdaman ko ang pagdampong labi niya sa noo ko. Parang lalabas ang puso ko sa bilis ng pintig nito, nakakapanghina. Pero nagulat ako sa mahinang bulong niya malapit sa tenga ko. Checkmate, welcome back Natasha my lovely wife. Nat Anya POV. Ano bang alam ni Papa? Pag-uusapan natin yan mamaya anak, may bisita pa tayo, Anya. Bamantong hininga ako, at tumunog ang phone ko. Natasha calling. Yes Natasha. Nat Anya I lost the game. I lost. We were deceived Nat Anya. What do you mean? Nabuking na niya tayo Nat Anya. Kilala niya kung sino ako. He's not Johnny, he's Alexon Curry Montreal Nat Anya. My husband. Napapikit na lang ako. I was deceiving. Now I knew, what's his plan. Ginawa niya ito para mapalabas ko ang kakambal ko na matagal nang lumaya sa poder niya. That man. But who's the real Johnny? Natasha POV. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Nanghihina na ang mga tuhod ko. What's his plan now? Nang maalala ko naman ang lahat ng ginawa niya sa akin 4 years ago, ay kumulo bigla ang dugo ko, at marahas na tinulak ko siya. Don't come near me. Pagalit na sigaw ko sa kanya, I can't lie right now because I know Alexon's ability. Kung ruthless and powerful ang kakambal ko, ay mas malala ang isang ito. Kahit mga sekreto na mahirap malaman, ay malalaman at malalaman ng lalaking ito. Checkmate wife, ngising sambit niya at humakbang papalapit sa akin. My wife need a punishment, a sweet punishment rather and from her gorgeous husband. Napataas ang kilay ko sa papuri niya sa sarili niya. You are so full of yourself, Mr. Montreal. Malamig na sambit ko at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang nakakalokong itsura niya kanina, ay napalitan na naman ng mapanganib na ekspresyon, dahilan para mapa-atras ako dahil sa takot. Napaatras ako ng 3 hakbang, at bigla siyang napahinto nang mapansin niya ang ginawa ko. Umiba na naman ang ekspresyon niya. Takot, pangamba at lungkot na naman. Kailan pa siya nagkaganito? Please wife, don't step aback. I don't want to hurt you anymore, nagmamakaawang sambit niya, but I ignore him. Umatras lang ako ng umatras. Hanggang sa naisipan ko nang tumakbo palabas. Sana naman narito pa ang mga may ingay na iyon. I can't face that. Patay ako kay Nat Anya, I lost the game. Natasha wife. I felt relief when I saw them. Mabilis na bumaba sila, whatever their name it is. Si Kale lang ang kilala ko sa kanila. Bumaba sila at nakatutok ang mga baril sa likuran ko. Madam. Sabay-sabay na tawag nila, at nang tuluyan na akong nakalapit sa kanila, ay kaagad naman nila akong pinalibutang 3. Stay at my back, baby sweet wild. Kung wala lang kami sa ganitong sitwasyon, ay baka matadyakan ko na ang Kale na ito. Umirap lang ako at bumilis bigla ang pintig sa puso ko nang marinig ko ito. Don't call her again like that, malamig na sambit niya at ang lalaki. Hindi man lang natakot. Nakapamulsa lang ito, at tila walang nakatutok sa kanya. The usual Montreal, hindi talaga siya natatakot. Who are you? Tanong ng kasama ko, the police. I am her husband. What about you? Why are you with her? Natasha wife, alam mo naman na seloso ako, right? Holly, mura nilang dalawa except sa isa, what did he said? A wife. Wait Natasha, I thought, ito ang tinawag mong Natasha at asawa mo, Ashton. Ashton, did you hear yourself? I'm not gay. Ano bang ginagawa ng mga may ingay na ito? Wife. Sinamon ko siya ng tingin, at mabilis na tumalikod na ako. Pumasok ako sa loob ng sasakyan, at narinig ko na naman ulit ang banta niya. Run away again wife. I let you but make sure I can't find you, because if I'll caught you again. Hinding-hindi na kita pakakawalan pa and you are trapped with me. Forever my lovely wife. I'll assure you this time,
I don't want to hurt you, at hindi na kita paiiyakin pa. I'll make you like a queen or more than that. What was that? Banta niya pero sobrang tamis naman. Kinilabutan ako. Kinuha ko ang phone ko and I dialed her number. I'm sorry Nat Anya. Nat Anya POV. Mabilis na lumabas ako, at nagmaneho patungo sa mansyon namin. At dahil mabilis ang pagmamaneho ko, ay nakarating ako kaagad. Pagkababa ko ay nakita ko agad sina Bud, Ashton at Cale na nakatutok ang mga baril nila kay Montreal, at napataas ang aking kilay nang makita kong nakatayo lang siya, at parang chill na chill pa siya sa lagay niyang iyan. Seriously? Oh, welcome back Nat Anya. Checkmate, ngising sambit niya, at ngumisi rin ako pabalik sa kanya. Yes checkmate, checkmate. You know, I made my twin sister as a bait, para malaman kung sino ka. At mapalabas ang anak ko, ngising sambit ko naman, at naglaho bigla ang ngisi niya. Napalitan ito ng seryoso at mapanganib na ekspresyon. Kala niya hindi ko kayang baliktarin ang laro niya. I admit, I was deceived. Pinaikot niya lang kami eh. I admit na pain ko si Natasha, so Mr. Montreal. What do you think? Ano na ang plano mo ngayon? Napalabas ko na ang asawa o ex-wife rather. My wife. Hindi pa kami hiwalay. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako, dahil sa nabasa kong ekspresyon nitong Montreal na ito, o maaawa sa kakambal ko, na hindi na siya makakalaye sa loko niyang asawa. Ah, I remember my husband too. Pasaway rin iyon. I can hide her again, at hindi mo na siya mahahanap pa ulit. So, deal with me. Sasabihin mo ang plano ninyo, at ituturo sa akin kung nasaan si Johnny Reyes. At paanong nasa sa iyo ang anak ko? But if you don't want to deal with me, ilalayo ko ulit siya sa iyo. So, what can you say? Deal, and if you want, I can help you, too. No thanks, I can handle my problems. I envy with my twin sister, may lalaking kaya siyang mahalin, kahit nasaktan na siya nito. But this time, pinili na siya ng asawa niya. Tahimik na nakaupo lang ako sa sofa, at katabi ko ang kakambal ko, nasa harapan naman namin si Montreal, habang napapagitnaan siya ni Cale, Ashton at Bud. Well, hindi ko makausap ng maayos itong lalaki na ito, dahil abala siya sa pagtitig kay Natasha, at itong babae naman sa tabi ko, ay parang kakainin niya ng buo ang sarili niyang asawa. Si Cale ay busy sa pagpipindot ng sarili niyang phone, si Ashton ay tahimik lang nagmamasid sa amin, at habang si Bud ay busy rin sa laptop niya. So, Montreal, may maayos ka na bang sagot? Who's the real Johnny Reyes? Tanong ko sa malamig na boses, ngunit lumipas lang ang 5 minuto ay hindi siya sumagot at nakatutok lang siya kay Natasha. Siniko ko ang katabi ko, at medyo nagulat pa siya. What? Galit na tanong niya at tila nakaabala pa ako sa pagtitig niya sa kakambal ko. Kausapin mo ang asawa mo Natasha. Tinatanong ko siya at hindi niya ako sinasagot. I said and I glared at her. I don't want to talk to him, besides he's nothing. And he's not my husband. Napaismid ako sa lakas ng boses niya. Cale, Ashton and Bud, can you leave us for a while? And I want to talk to Montreal privacy, sambit ko at tumango lang sila. Take Natasha with you, if it's okay with you, Montreal. Just make sure, you won't hide my wife again. Aniya at pinag-cruise pa niya ang mga paa niya. I rolled my eyes. Alright, mahinang sagot ko. Seconds later ay kami na lang ang naiwan, ninsulto naman ako nang pinasadahan niya ako ng tingin, at may pang-ising-isi pa. Magkamukha kayong dalawa but you are different. My lovely wife is wild, and she doesn't have a filter's mouth when it comes to words. She's noisy, bipolar, short-tempered but sweet. Grabe rin yun magselos at halatang halata, but you are quite unique. Chill palagi, tahimik, strong woman, emotionless, at mahirap basahin. But I know deep inside you, parang nasusunog na ang puso mo, seryosong sambit niya at napairap ako. Let's not talk about that, sagutin mo ang mga tanong ko. I don't know him, diretsang sagot niya, at tinasan ko siya ng kilay. Promise, hindi ko talaga kilala si Johnny Reyes. Then, you don't know our Johnny Reyes.
She's my stepsister, at hindi ko naman alam na may relasyon pala sila ng asawa mo. That's why, he's worried. What the? Paano mo naman nahanap ang anak ko? Paano siya napunta sa'yo? Si John Ray. Or should I say drunk? Oh that. I don't know. Drunk too? Pinahiram lang siya sa akin ng kaibigan ko, kasi alam niya raw na anak mo ito, at matagal mo nang hinahanap. Napaisip ako sa sinabi niya. And at the same time kinabahan. A friend. Sino siya? Bakit alam niya ang paghahanap ko sa anak ko? That was my secret. Tanging kami lang ni Bod ang nakakaalam nun. I can't help but shout. How come? Sinong kaibigan? Calm down, he's just my friend. Zeoso ang pangalan niya. He was a doctor. Nasa po ko bigla ang bibig ko. It can't be. Zeoso. It's Zeoso Cathedral Reyes. Yes, kilala mo siya. Kunot noong tanong niya sa akin. Zeoso, kailan pa siya nakalaya? 2 weeks ago. So, kilala mo nga siya. It can't be. What are you talking about, my father, mommy? Gulat na napalingon ako kay Drunk. Drunk, come on. Naglalaro pa tayo. Tawag ni Ashton at binuhat na si Drunk. If that's the way, there's have possibility na siya ang asawa ni Arjona. She's married. How come? That's according to my investigation, she's married with a Reyes. Johnny Reyes, so ganun. Pinapaikot niya lang kami. Did you know where he is right now? Don't know, sabi niya ay magbabakasyon lang siya sa bahay ng lola niya. Bukas pa ba ang tulong mo? Napairap ako nang bigla siyang ngumisi. Magpapatulong ka naman pala, loko-lokong sabi niya. Kaibigan mo ang asawa ng kapatid mo, at may lead ka kung nasaan iyon. Alright, I'll help you but make sure that your twin sister is mine. It depends to her Montreal, kung gusto pa niyang bumalik siya sa'yo, well kung hindi na. Then, it's up to you too, ngising sambit ko. May bayad pala ang tulong ko, aniya. Napamura ako ng mahina. I forgot, matinik din ang isang ito. Deal. So, makikipagtulungan ka na ba sa akin? Yes, tipid na sagot niya, at tumayo siya saka lumapit sa akin. Sabay lahad ng kamay sa akin. Tumayo naman ako at tinanggap ang kamay niya. But I am shocked when he hugged me. Loko to. Stop it, ngayon na tayo magtutulungan. I'll help you too, right? Sasagot na sana ako nang marinig ko ang boses ni Dave. Ah, what a nice scene, malamig na komento nito. Yeah, I just want to comfort my sweetheart, because she's broken-hearted. Pasimple kong kinurot ang tagiliran niya. Ang daming masabi niyang rason. Iyon pa talaga. Oh sweetheart, that hurts. Kumalas na siya sa akin, at akala ko ay lalayo na siya, pero pinaharap niya ako kay Dave, at saka ako inakbayan nito. Where's your girl Benson? Malamig na tiningnan ni Dave si Montreal bago sumagot. She was delivered our firstborn baby, hours ago, pati ang boses niya ay malamig din. Oh, so, a girl. Yes, I'll stay in 2 weeks in the hospital. Babalik din kami ulit dito. Humakbang palapit sa amin si Dave, at tinabig ang brasong nakaakbay sa akin. Keep your distance with my wife, aniya at iniwan kami sa living room. Whoa, he's jealous. He's not. He loves you. He's not. Seriously. I know that moves not Anya. So what? I'm not giving that meaning dahil ayoko nang umasa pa. Nabubulag siya sa kabit niya, malamig na sambit ko at akmang maglalakad na nang makita kong mabilis na nakababa si Dave. Nagmamadali. Sobrang excited ba siya na makita ang mag-ina niya? Anak ba nila? By the way Benson, you're invited in our party. 4. Business Benson, your parents is invited too. I don't want to come. Bahala ka Benson, bahala ka sa mamanahin mo. I'll think about that. Aniya at mabilis na pumunta sa main door, at bubuksan na sana niya ito nang magsalita ako. Congratulations Dave, you're a father now. Nagulat pa siya sa sinabi ko, pero lumabas naman siya kaagad. What party Montreal? Baling na tanong ko naman sa kanya. That's my plan, I need to call my secretary that we have an urgent party this week. And not Anya, hindi ba si Dave ang ama ng mga anak mo?
Tanong niya sa akin, at dahilan para kabahan ako. I don't know. Wala ka talagang alam kung sino ang ama ng kambal mo. Natasha father was dead Montreal, pamimilosopo ko. Your kids I mean. Whatever, just get yourself ready. And you are my partner. Not your husband or not even the others. Just only me, sweetheart. Aniya at iniwan na ako. What is that? Ngayon na ang urgent party kuno ni Montreal, at kasalukuyan kaming nakatayo sa harapan ng pintuan, kung saan gaganapin ang party. Montreal, ano rito na lang ba tayo? Tatayo na lang ba tayo forever? Malamig na tanong ko, at tinaasan ko pa siya ng kilay. Chill sweetheart, tinatawagan ko pa ang asawa ko. Bakit hindi niya sinasagot? Bahala ka sa buhay mo. Sigaw ko at ako na ang nagbukas ng pintuan, ngunit bago pa ako makapasok, ay naramdaman ko na ang brasong pumulupot sa baywang ko. I won't let you walking without your gorgeous escort, aniya at hindi na lang ako umimik pa dahil sa kayabangan niya. Nagsimula kaming maglakad at maraming camera ang nag-flash, a noisy voices and a clap sounds. How much I hate this party, sambit ko. Me too, aniya. Maraming media ang lumapit sa amin, at nagtanong kung bakit daw umiba ang mukha ng asawa ko, at sino ba talaga ang escort ko. Bakit daw hindi familiar, na ewan ang dami nilang tanong. Lumapit tayo sa table ng mga in-laws mo and your husband. This is fun and more exciting na tanya. Hinayaan ko na lang siya na hilahin ako, at buti alam ni na mommy and daddy ang plano ng Montreal na ito. Good evening, Madam Benson sir. Marunong din pala gumalang ang lalaki. Nice to meet you iho, sagot ni daddy at ngumiti lang si mommy, at ako naman ang lumapit sa kanila. Good evening mom. You're so beautiful anak, aniya at niyakap ako, ngunit naramdaman ko ang pagpatak ng mainit na tubig sa balikat ko, at dahil color purple tube long dress ang suot ko, kaya naramdaman ko iyon. She's crying. Mommy, nag-away kami ng asawa mo, anak. Han, keep calm, nasa party tayo. Ngumiti sa akin si daddy and I do the same. Napalingon kami sa likuran ng may biglang nabasag na bagay. Dave, sigaw ni daddy, at tiningnan ko ang nakatulalang mukha ni Dave, at sa akin ito nakatingin. Masyadong mabilis si Dave, kaya hindi na ako nakapag-react ng marahas na hinela niya ako. Dave, pahabol na tawag ni daddy, pero nagbingi-bingihan lang si Dave. Napamura ako ng mahina nang papalapit kami sa boy restroom. But before we enter inside the restroom, ay tinakpan pa niya ang mga mata ko. Get out of here, all of you, sigaw niya, at narinig ko pa ang mabilis na yabag na papalabas. What did he do? At biglang lumabas ang mga lalaki sa loob. I heard the click of the doorknob, God it's locked. He's so fast and seconds later, ay nakasandal na ako sa malamig na wall ng restroom. Dave, open your eyes. Hindi ko alam kung ano na naman ba ang nangyari sa aking asawa, at malambing ang boses niya ngayon. I open my eyes. And I meet his gaze na any moment matutunaw ka na lang. I am trapped with his arms, at masyadong malapit ang mukha namin sa isa't isa. You're drunk Dave. Kaya pala nag-iiba ang mood niya, dahil lasing siya at hindi alam ang ginagawa niya ngayon. Napapikit ako nang pinagdikit niya ang mga noo namin, my heart beating fast. Who are you? Masyado ba siyang lasing, at hindi na niya ako nakilala pa? Dave, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko, nang lamapat ang labi niya sa tungki ng ilong ko. Napalunok ako, at nang inagbigla ang tuhod ko. Dave, what the? Sigaw ko nang bigla niya akong pinatalikod. Nakahawak siya sa magkabilang balikat ko, at napapikit ako ulit nang maramdaman ang malambot at mainit niyang labi sa likuran ko. He kissed my back. Dave, what are you doing? Mas hinapit ni Dave ang baywang ko, at ang dalawang daliri niya ang hamagod sa likod ko. I felt hot in a sudden. I love your tattoo. When did you get this beautiful tattoo na tanya? Why do you even care Dave? Malamig na tanong ko, at bigla akong kinabahan sa sinagot niya. I care wife. I saw this beautiful tattoo in my dream last night. Margarita's tattoo, sambit niya at pinaharap ako, at nagulat ako nang sinalubong niya ako ng mainit at mariin na halik.